Tapos sa geometric, mga trabahan kasi puro linya. Tapos full. What's up? Panibagong obra, panibagong pyesa na naman. Bali ngayon, for today's video, gagawa tayo ngayon ng realism ulit. Black and Gray Realism, Lion at Rose. Bali, custom made na namin to ni client kasi nagbigay siya sa akin ng reference at nanggaling niya naman siya sa internet and nakapatong na siya sa skin. So, sabi ko sa kanya, lagi naman natin ino-offer sa client natin na gumawa tayo ng original reference kasi kung kukunin natin yan, deform na yan siya kasi nakapatong na yan siya sa skin. So, si client naman naiintindihan yung paliwanag natin and ito na nga yung naging resulta. Nag-schedule kami and nagkasundo sa araw. Yan, ginawa namin yung piyesa niya. Bali dito sa first part ng video, gumagawa tayo ngayon yun ng mga linya na gamit ang manipis na needle. Baka magulat kayo ha, ang gamit ko dito is 5mm. Pinalilinya ko talaga yan siya. Nakuha ko yung ganyang style kay Trong Tadashi pag gumagawa siya ng mga oriental mo. And successful naman sa pag-experimento ko. Successful naman yung nagiging resulta niya. Maganda naman siya yung panlinya kasi talaga sobrang nipis lang kasi halos 1 RL lang yung tumataba kasi sinaside view ko siya and hindi siya nag-create ng makapal na linya. Although pwede rin naman ng 3 RL pero depende sa consistent ng kamay mo kung paano mo siya i-penetrate eh syempre ako medyo may edad na rin ako and hindi ko na rin ganun consistent na gagawa yung paglilinya ng maayos. So nag-create ako ng mga pangit na linya, nakakabuo ako ng mga pangit na outcome dun sa skin ng kliyente. So ito yung nakita ko na na style na sa palagay ko makakaya ko naman siya. Try nyo din 5RL. Tapos dun sa sa pagba-bloodline, importante kasi na may tatago mo talaga yung linya. And yun yung naging dito, yun yung naging X factor ko dito pag gumagawa ako ng realism is yung mga linya na nakatago. Kasi alam niyo naman sa realism, bawal ang mga bold line, mga kapal linya. So dito, baka matanong na naman ninyo kung anong gamit kong solution. On mix yan. On mix yung gamit ko. Palagi nyo lang tatandaan. Hindi naman masyadong big factor yung yung paggamit natin ng heat. Pinaka big factor talaga diyan kung paano natin ina-apply yung needle. Depende yan sa needle na gamit nyo. At the same time, yung application din ninyo. May tamang pag-use ng mga needle kung paano nyo siya gagamitin sa isang pyesa. And kung mapapansin niyo, medyo dark skin talaga si client. Hindi lang literal na dark skin, medyo may kaidaran na yung skin client, pero nasa artist yan kung paano yan siya a-applyan. Medyo matigas na yung balat ni client, pero syempre, as experienced artist naman, syempre alam na natin yan kasi nakaka-encounter, hindi lang naman si client ang na-encounter natin ganyan ng balat. Marami pa. Maraming kliyente ang na-encounter ko ganyan ng balat. Matitigas, na medyo may edad na. Iba kasi ang skin na may alaga katulad ng mga Taiwanese. Ang mga Taiwanese talaga sobrang lalambot ng balat. Mapuputi na malalambot. Kahit may mga edad na. May mga 40 years old nga akong tinatatawa na Taiwanese. Maganda ang texture ng skin. Pero syempre, hindi naman natin kini-criticize yung mga skin natin mga Pilipino. Kasi Pilipino din ako. Alam ko rin ang yan. Ganyan din ang skin ko Tapos, pagdating naman sa shader, ang gamit ko dyan, puro RM na. Round mag. Importante talaga na gamitin yung round mag. Gamitin siya ng tama kasi may mga naririnig ako dati na mga artist din na sabi lang hirap papasukin ng ng 9 round magnum or kahit anong magnum daw, hirap daw papasukin. Syempre, nagkakatala sa application, kasanayan, experience ba? Kung medyo may experience na gumamit ng RM, talaga makakabisado nyo na yan. Kanya din naman nag-struggle ko nung umpisa. Hirap akong gumamit ng RM. Pero nung nakasanayan ko na siya at saka nakita ko yung importansya niya kung bakit siya ginawa, paano siya gamitin. Yun, naintindihan ko naman. Unawain niya lang kung paano yan siya gamitin. Para lang kayo nag-drawing sa papel. Para lang kayo nag-charcoal. Mas maganda kasi siya. Soft kasi ang resulta ng kalalabasan nung sa loob ng skin. Hindi siya katulad ng M1 na ang M1 talaga makikitaan mo siya ng extra layer ng sugat kasi nga gawa ng dulo-dulo niyang lalo pa maganda yung pang color pa ang M1 pero pagdating sa shading ng malambutan
Gagamit ka talaga ng maliit para lang ma-achieve mo yung magandang output. Pero kung gusto mo ng maganda at malakihan na gawa, doon ka sa RM. Mas soft talaga siya. And sa lahat ng gusto magpa-tattoo, huwag kayo mahihiya, mag-message lang kayo. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka na, Brad. And kung hindi pa kayo nakafollow sa aking Facebook account, sa aking Facebook page, follow nyo na yan. And ganoon din, pwede nyo rin ako message sa aking TikTok account. Sumasagot tayo sa lahat ng mga social media natin. And PM lang sa mga gusto magpa-tattoo. Huwag kayo mahihiya habang nandito pa ako sa Taiwan. Kasi hanggang July na lang ako pwede mag-tattoo dito. Kasi August uuwi na tayo ng Pilipinas. So yan, doon tayo susubok sa Pilipinas. Pagpatibayan na naman tayo doon sa Pilipinas ng sigmura, patibayan ng loob. Pagsabayan na naman tayo sa mga kapwa natin halimaw doon. Pero hindi pa tayo halimaw ha, talagang magsusumika pa rin tayo hanggang ngayon. Until na, wala pa rin tayo napapatunayan sa tattoo industry. Kaya pag uwi natin ng Pilipinas, pag pa natin maglaro ng mga competition na kaya nating abutin, kaya nating laruan. So ayan, nasa na tayo dyan, nasa 70% na tayo sa piyesa natin. And tinatrabaho ko na yung mga detailed ng kanyang mukha, yung lukot. Yan, 5RL na ang gamit ko dyan. Pinang-i-stippling ko na yan siya. Kasi mas maganda na buuin mo talaga yung magandang texture nung ginagawa mo na yan. Lalo't lion yan. Hindi siya katulad ng tiger na may mga pattern. Dito naman wala siya masyadong pattern, kaya mag-create ka talaga ng illusion para mabuo mo yung 3-dimensional ng mukha ng lion. Kailangan mo lang talagang tiyagain yung pag-scratch ng kanyang skin, paggawa ng mga texture. Kasi pag hindi mo tiyagayan, hindi ko na alam kung ano magiging lion yan, kung ano magiging resulta ng mukha ng lion. Kasi may naalala na naman tuloy ako about sa kwentong lion. Yung tropa natin Batanggenyo dito sa Taiwan, sinabi niya sa akin na mayroon daw siya nakitang tattoo at hindi niya raw maintindihan kung anong tattoo. Kung hindi pa sinabi ng kaibigan niya kung ano yung tattoo niya na sinabing lion, hindi pa niya malalaman na lion yung tattoo. Yung tao na yun na si Batang may tattoo yun na lion din, galing din sa atin. And ay pagkumpara nga niya. Sabi nga niya hindi nga daw niya maintindihan kung lion ba daw o hindi. Kaya kailangan talaga trabahuin natin yung texture, trabahuin natin yung contrast niya kung paano siya paglalaroan. Dun sa mga kapwa ko tattoo artist na nagsisimula pa lang, especially dito sa Taiwan, lagi nyo lang tsatsagain lahat ng bagay. Huwag ninyong mamadaliin. Kasi kung mamadaliin yan, alam ko naman gusto nyo kumita sa pagtatato. Pero sabi ko sa inyo, may negative effect ang pagtatato pag kayo ay nakasira na ng maraming skin. Oo, binabalik-balikan kayo ng mga kliyente nyo kasi mura pa mga bigay ninyo. Pag kayo tumaas na, pag kayo gumaling na, ewan ko na lang kung balikan pa kayo ng mga kliyente nyo na yan. Siyempre pupunta na yan sa mga mababa pa ang presyo. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, ngayon pa lang tulungan nyo ng industriya na umunlad. Kasi aminin man natin na hindi, isa kayo sa mga humahatak pababa ng industriya. Yung pagbibigyan ninyo ng mababang presyo, isa yan sa nagpapalubog ng industriya. Kasi pag gumaling na kayo, iiwan na rin kayo ng mga yan yung real talk dyan. Iiwan na rin kayo ng mga kliyente ninyo. Kaya yan, nag-bite na tayo. Kita-kits na lang tayo sa mga susunod kong video and ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.